Ito po, mga bossing, sa susunod natin na topic, siguro hindi na din po nakapagpigil si Senador Trillanes. Tinawag niya na pong topak. Topak! Pero mo, parang may topak na daw ang Vice Presidente. Oh! Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito hindi to normal. Pasensya na. Sir, sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na hinog na. Sobra. Sinabi na ba yung may topak? Kasi naman to si Ma'am Corgis and me o Mark, kala ko single ka pa, sayang wala na pala akong chance. Joke, watching all the way from Shuttle. Opo, may misis na po, may dalawang anak na din po. O, game. Pakinggan ulit natin to. Pwesto, nakita nyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo Yun po mga kataga, yung mga sinabi po ng Vice Presidente, mga kababayan, doon sa kanilang live na kesyo daw po, hindi daw yun pinlano. Pero 100 mga vlogger nandoon sa live nila. Baka kasama pa yung mga kasuhan. Kung sino yung mga nasa Zoom na yun. Hindi pinlano, pero sabay-sabay silang naka-live. Parang may topak naman po talaga, mga bossing. Yung mga pinagsasabi po nila Inday Sara Duterte doon. Bakit to? Nandoon yung sinasabi nila na na ninakaw yung cellphone nila. Pero nakita po, hawak nila yung hawak ng isang empleyado nila, yung cellphone nila. Pinatayan sila ng ilaw. Nakita na sila lang pala yung makakapagpatay ng ilaw nila. O di ba? At kasama na po din dito, mga kababayan, yung madiin na sinabi, ipapategi si Pangulong Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, at si First Lady Lisa Marcos. Pang metopak na po talaga yun, mga boss. psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito Ma'am Cheche Boreche, Cheche Boreche 2.0. Good morning, watching from Berlin. Aba. hindi to normal. Pasensya na. Sir, sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na hinog na. Sobra. Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabing hinog? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan. Sabi siguro ni Senador Trillanes, siguro naman wala naman topak yung mga kababayan nating mga Pilipino at naiintindihan naman po yung mga pinaggagawa nila. No? May topak na lang po ang hindi makakaintindi kung bakit mas mapapadali po ang impeachment ng ating Vice Presidente. Bayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases. Yan na din po yung sinabi. Sabi ni Ernie Abelio, Sir Mark, sa tansya ko, kung magkagulo at arestuhin sila Duterte at Sara, takbo yan sa China, kaya malakas ang loob nila. Malamang sa ganun. Isa din ho, mga bossing na nakikita ko ho, na kung sakali na magka warrant of arrest na yung etong mga personalidad na ito, nakikita ko ho, mag-aalara Harry Roque yan, mag-aalak kibuloy yung mga yan, mga kababayan. No? At ang nakikita ko din, sabihin na natin, China, pwedeng takbuhan. Pero, magi-stay yan sa loob ng Pilipinas. Bakit ho? Kagaya nung dahilan ni Kibuloy, pag lumabas yan, mas mapapadali po sila na maaresto, mga bossing. Kung sakaling ganun yung kahinatnan po nila. Sabi ni Srimbel, sa style ni Sara, di po pwedeng maging pangulo ng bansa. Sabi ni Sir Odi Lenon, hindi na makapag-isip ng tama dahil sa galit. Sabi nung kumpare ko si Just Vincent, sana maglagay ng hold departure order ang DFA para kay Sara at mga kalyado ng mga Duterte. Yung sinabi po ni Bato de la Rosa, sabi ni Janelle, ayan, get ready to rumble daw po. Aba, nakakatakot. Mga mukhang manlalaban. Baka naman padalang kayo kapag kayo ay aarestohin na, padalang kayo ng 5,000 kapulisan. Sabihin nyo na naman, napakadami naman ito para sa akin lang.
Kung ang makikita ho natin, mga kababayan, yung mga ganyang get ready to rumble na sinasabi po nila, ano iisipin mo niyan? Mga manlalaban po. Hindi naman papaisa ang ating mga alagad ng batas. No? O yan, mga kababayan. Yan po muna ang ating mga tatalakayin sa araw na ito o sa gabing ito, mga bossing. Kaya kayo, matulog muna kayo. Abangan nyo yung live natin bukas ng umaga. No? Ang live po natin, alas 9 o alas 10 ng umaga o at alas 9 ng gabi o alas 10 ng gabi. Dalawa po yan. Dalawang, kagaya niyan. Mga 45 to 50 minutes lang naman po tayo nagla-live. Hindi kagaya ng ibang mga vloggers na halos 3 oras po na nagbablog. No? Hindi po natin kaya yun. Kailangan pahinga. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga kababayan.